Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Marie, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Hindi ko talaga akalaing aabot sa ganito. Akala ko noon, ang pagbebenta ng katawan ay isang bagay na malayo sa mundong ginagalawan ko. Pero nung college, nung sabay kaming sabak sa hirap ni Lian, best friend ko simula pa senior high, unti-unti naming nilamon yung mundong akala namin, sa pelikula lang nangyayari. Nagumpisa lang sa isang tanong na, paano kung gawin natin, isang beses lang? Para lang makabayad sa renta. Sa umpisa, natawa pa kami. Pero nung natanggap ko ang resulta ng medical ng nanay ko, at siya naman nawala ng trabaho sa cafe, tumahimik na kami. Hanggang sa sumunod na linggo, may client na agad. Halos sabay naming sinabing, let's do it. Walang halong arte yung una naming bembang. Parang katawan lang talaga ang gumalaw. Pero pagkatapos nun, habang naghuhugas kami ng pinagkainan sa boarding house, tahimik lang kaming dalawa. Walang tinginan, pero parehas naming alam, may nabago. Habang lumilipas ang mga buwan, naging routine na lang. Kikita kami, lalabas kasama si kuya or si boss, pagkatapos ay magyayakapan sa gabi. Pero hindi dahil sweet, parang para lang sabihin sa isa't isa na, okay lang tayo. Hindi tayo masama, ganun palagi, hanggang sa isang gabi, walang client. Sabay kaming umuwi galing grocery na puro pa instant noodles lang laman. Nag-aya siya mag-inom, isang bote lang ng gin, pero ang daming napag-usapan. Hanggang sa dama po yung mata niya sa akin na parang hindi na pang best friend. Na-miss mo ba ko kahit magkasama lang tayo palagi? Tanong niya. Oo, sagot ko, walang halong biro. Hindi ko na maalala kung sino sa amin ang unang gumalaw, pero nangyari. Walang bayad, walang usapan, wala rin kaming pinagsisihan. Yung init na naranasan namin nung gabing yun, hindi galing sa katawan, galing sa matagal ng tinatagong damdamin. Pagkatapos, tahimik lang kami. Nasa iisang kama, pero parang parehong takot magsalita. Hindi ko alam kung gusto ko siyang yakapin o gusto kong bumalik sa dati. Pero alam kong wala na kaming babalikan. Kasi nung gabi na yun, hindi lang katawan ang ibinigay namin sa isa't isa. Pati puso, nadulas na rin. Kaya ngayon, habang sinusulat ko to, hindi ko rin alam kung masaya ako o nalilito. Pero isa lang ang sigurado ako, yung gabing yun ang simula ng katotohanang matagal kong tinatago. Mahirap maging mahirap, lalo na kapag ikaw ang inaasahan ng pamilya mo. Parehas kami ni Lian ng pinagdadaanan. Ako, panganay, may inang may sakit at dalawang kapatid na nag-aaral pa. Siya naman, anak ng isang construction worker na ilang buwan nang walang proyekto. Parehas kaming working student noon, pero kulang pa rin kahit magdoble kayod. Naalala ko pa, third year college kami nung una naming nakilala si Ate Carla. Dating upperclassman sa university, laging nakaayos, naka-iPhone, lagi ring nasa cafe kahit walang klase. Ang sabi niya, sideline lang daw. Safe, discreet, mabilis ang kita. Nang una naming marinig, parehas kaming natawa ni Lian. Akala namin, scam. Pero isang gabi, habang nagbibilang kami ng natirang piso para sa ulam, tinanong niya ako ng diretso, Marie, kaya mo pa ba? Tumingin ako sa kanya, hindi ko na kailangang sumagot. Una naming client, si Sir Ben. Disente, matanda, malinis kausap, halos hindi ko maalala ang nangyari dahil nanginginig pa ako sa hiya at takot. Pero pagka-uwi, si Lian agad ang yamakap sa akin. Walang salita. Tapos sabay kaming umiyak habang kumakain ng pansit canton. Ganoon naging cycle. Gabi ng trabaho, umaga ng klase, hapon ng tahimik na pag-iyak habang nagpapanggap na okay. Pero sa pagitan ng lahat ng yun, siya ang naging sandalan ko. Kapag may client na bastos, siya ang unang nagtatanggol. Ako rin sa kanya. Kapag may mga gabing pagod na pagod kami, magka-holding hands pa kami matulog, hindi dahil sa landi, kundi dahil gusto lang naming maramdaman na may kakampi kami. Wala kaming relasyon, pero para kaming mag-asawang lumalaban araw-araw para mabuhay.
Hindi namin kailanman pinag-usapan ang nararamdaman namin. Basta ang usapan lang, trabaho to. Walang damdamin, walang selosan, walang commitment. Pero paano mo pipigilan ang puso kung gabi-gabi kayong magkasama? Kung siya ang una mong hinahanap kapag nasasaktan ka? Kung siya lang ang nakikita mong ligtas sa maruming mundong pinasok nyo? May isang gabi, pagkatapos ng isang client na sobrang rough, hindi na kami nagsalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit, tapos hinalikan niya ako sa noo. Doon ko naramdaman yung init na hindi galing sa katawan, kundi galing sa pag-aalala. Doon ko naisip, iba na to. Pero wala kaming inamin. Sa tuwing malapit nang mabuksan yung usapan, may isa sa aming umiwas. Takot, kasi kapag inamin, baka masira, baka masaktan, baka hindi na kami sapat para sa isa't isa sa labas ng mundo ng sideline. Pero kahit ilang beses naming pilitin na wala lang yun, iba ang sinisigaw ng bawat tinginan namin. Hindi lang ito trabaho, hindi lang ito katawan, may damdamin na, at yun ang mas mahirap itanggi. Wala kaming bukang nung gabing yun. Walang client, walang emergency, walang kailangang bayaran bukas. Parang biglang huminto lahat. Unang beses sa matagal na panahon na wala kaming kailangan isipin kundi ang isa't isa. Nag-aya si Lian mag-inom. Sabi niya, konti lang, para lang makatulog ng mahimbing. Bumili kami ng isang bote ng gin at 2 balot ng mani. Dala-2 plastic cup. Tumambay kami sa rooftop ng boarding house, sa ilalim ng dilaw na ilaw na may langaw pa. Habang tumatagal ang gabi, mas dami ang tinatawanan naming kalokohan. Yung mga unang client naming awkward, yung times na halos sabay kaming umiiyak sa CR ng motel, yung isang beses na naiwan ko yung ID ko sa ilalim ng kama. Pero sa gitna ng tawanan, may bigla na lang sisipol na katahimikan. Yung tipong iinom ka na lang para hindi mo marinig ang tibok ng puso mo. Pinatugtog niya yung playlist namin noong college pa. Mostly OPM, Silent Sanctuary, December Avenue, Kichi Nadal. Luma pero sapol. Nang tumugtog yung, huwag na huwag mong sasabihin, hindi na ako nakatawa. Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Na-miss mo ba ko? Tanong niya, tahimik pero diretso. Hindi ba tayo laging magkasama? Sagot ko, pero alam kong palusot lang yun. Hindi yun ang tinatanong ko. Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko rin siya tinignan. Pero ramdam ko na lumapit siya. Narinig ko yung langit-ngit ng monoblock chair, tapos yung dahan-daang paglapit ng katawan niya sa akin. Hanggang sa maramdaman ko yung hininga niya sa leeg ko. Pwede ba kitang yakapin? Bulong niya. Hindi na ako nakasagot. Tumango lang ako. At dun na nagsimula. Walang usapan. Walang pilitan. Pero bawat galaw namin parang may kasamang years ng pagtitimpi. Hindi yun kasing bastos ng mga ginawa namin sa ibang lalaki, pero mas ramdam ko yung init. Kasi hindi ito dahil sa pera. Hindi ito trabaho. Kami to. Mas matagal. Mas marahan. Mas totoo. Pagkatapos, hindi kami nag-usap. Nakahiga kami sa kama ko, magkayakap, nakatitig sa kisame. Ramdam ko yung init ng palad niya sa bewang ko, pero mas ramdam ko yung bigat ng katahimikan namin. Kinaumagahan, parang walang nangyari. Bumalik kami sa dati naming routine, tahimik, practical, walang emosyon. Pero habang kumakain kami ng almusal, hindi ako makatingin sa kanya. Siya rin. Simula noon, mas lumalim ang mga katahimikan namin. Hindi namin kailanman binanggit ang nangyari. Pero pareho naming alam, hindi na kami pwede bumalik sa dati. Kasi may isang gabing hindi bayad, pero sobrang halaga. Wala kaming bukang nung gabing yun. Walang client, walang emergency, walang kailangang bayaran bukas. Parang biglang huminto lahat. Unang beses sa matagal na panahon na wala kaming kailangan isipin kundi ang isa't isa. Nag-aya si Lian mag-inom. Sabi niya, konti lang, para lang makatulog ng mahimbing. Bumili kami ng isang bote ng gin at 2 balot ng mani. Dala-2 plastic cup, tumambay kami sa rooftop ng boarding house, sa ilalim ng dilaw na ilaw na may langaw pa. Habang tumatagal ang gabi, mas dami ang tinatawanan naming kalokohan. Yung mga unang client naming awkward, yung times na halos sabay kaming umiiyak sa CR ng motel, yung isang beses na naiwan ko yung ID ko sa ilalim ng kama. Pero sa gitna ng tawanan, may bigla na lang sisipol na katahimikan. Yung tipong iinom ka na lang para hindi mo marinig ang tibok ng puso mo. Pinatugtog niya yung playlist namin noong college pa.
Mostly OPM, Silent Sanctuary, December Avenue, Kichi Nadal. Luma pero sapol. Nang tumugtog yung, huwag na huwag mong sasabihin, hindi na ako nakatawa. Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Na-miss mo ba ko? Tanong niya, tahimik pero diretso. Hindi ba tayo laging magkasama? Sagot ko, pero alam kong palusot lang yun. Hindi yun ang tinatanong ko. Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko rin siya tinignan. Pero ramdam ko na lumapit siya. Narinig ko yung langit-ngit ng monoblock chair, tapos yung dahan-daang paglapit ng katawan niya sa akin. Hanggang sa maramdaman ko yung hininga niya sa leeg ko. Pwede ba kitang yakapin? Bulong niya. Hindi na ako nakasagot. Tumango lang ako. At doon na nagsimula. Walang usapan. Walang pilitan. Pero bawat galaw namin parang may kasamang years ng pagtitimpi. Hindi yun kasing bastos ng mga ginawa namin sa ibang lalaki, pero mas ramdam ko yung init. Kasi hindi ito dahil sa pera. Hindi ito trabaho. Kami to. Mas matagal. Mas marahan. Mas totoo. Pagkatapos, hindi kami nag-usap. Nakahiga kami sa kama ko, magkayakap, nakatitig sa kisame. Ramdam ko yung init ng palad niya sa bewang ko, pero mas ramdam ko yung bigat ng katahimikan namin. Kinaumagahan, parang walang nangyari. Bumalik kami sa dati naming routine, tahimik, practical, walang emosyon. Pero habang kumakain kami ng almusal, hindi ako makatingin sa kanya. Siya rin. Simula noon, mas lumalim ang mga katahimikan namin. Hindi namin kailanman binanggit ang nangyari. Pero pareho naming alam, hindi na kami pwede bumalik sa dati. Kasi may isang gabing hindi bayad, pero sobrang halaga. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinanong sarili ko, mahal ko ba talaga si Lian? O mahal ko lang siya dahil siya lang yung kasama ko nung pinakamasakit na parte ng buhay ko. Kapag iniisip ko yung mga nangyari sa amin, yung mga gabi ng benta, yung mga umagang may guilt, yung mga hapong tahimik lang kaming magkatabi sa kama habang nagbibilang ng perang binigay ng client, minsan naiisip ko, baka trauma lang lahat to. Baka nasanay lang ako na siya ang nandyan. Na siya yung pamilyar sa sakit. Pero bakit ganon? Bakit kahit ngayon na may sarili na siyang mundo, kahit wala na kaming ginagawa, kahit wala na kaming obligasyon sa isa't isa, siya pa rin yung gusto kong makita? Bakit mas masakit pa makita siyang may ibang kasama kaysa sa lahat ng pinagdadaanan naming kababuyan noon? Tinanong ko sarili ko minsan, kung hindi ba kami naging broke? Kung hindi ba kami napilitang gawin yung sideline? Kung hindi ba kami napunta sa iisang kwarto gabi-gabi? Mahal ko pa rin ba siya? Ewan. Pero kung ako lang sana yung pinili niya, baka hindi ko na kailangang itanong lahat to. Minsan naiisip ko, paano kung hindi talaga ako ang gusto niya? Baka ako lang yung nandyan. Ako lang yung available. Ako lang yung convenient. Kasi kung totoo talaga yung sa amin, bakit isang gabi lang? Bakit pagkatapos nun, wala na? Bakit parang ako lang yung may dalang bigat? Kahit gaano ko gustong sabihin sa kanya yung lahat, hindi ko kaya. Kasi takot akong mawala na rin siya ng tuluyan. Mas pipiliin ko na lang siguro yung konting atensyon na natitira kesa sa wala na talaga. Pero unfair, di ba? Kasi siya, malaya, naka-move on, may boyfriend, masaya. Ako, stuck pa rin sa gabing yun. Sa gabing walang bayad, pero may kapalit na sakit hanggang ngayon. Minsan, naiisip ko na baka ako lang talaga yung nagbigay ng meaning. Baka para sa kanya, isang beses lang yun. Pero sa akin, yun yung nagbago ng lahat. Napagod na rin akong umasa. Napagod akong ipaglaban yung isang bagay na baka ako lang ang nakakakita. Pero kahit anong pilit kong limutin yun, kahit ilang taon pa siguro ang lumipas. Yung gabing yun, yung simpleng tanong niya ng, pwede ba kitang yakapin, at yung init ng katawan niyang hindi dahil sa trabaho, yun ang pinakatotoo sa lahat ng naranasan ko. Kahit na isang beses lang. Kahit ako lang ang nagkulong nun sa puso. Kung ako lang sana ang pinili niya. Sinubukan ko naman, promise. Sinubukan kong bumitaw. Nag-date ako, nakipagkita, sinubukang mahalin ng ibang tao. Pero wala, wala sa kanila yung init na hindi nakakatakot. Wala sa kanila yung titig na hindi mapanghusga. Wala sa kanila yung lamang na hindi kailangang bayaran. Wala silang Lian. Sabi nila, time heals daw. Pero yung time, minsan ang ginagawa lang ay paulit-ulit na pag-ikot pabalik sa mga alaala na ayaw mo nang balikan. Ganon ang pakiramdam nung araw na yun, yung araw na nakita naming muli yung isa sa mga dati naming client.
Yung matandang ang lagkit pa rin ng tingin, kahit wala na kaming hawak na presyo. Nanigas ako. Napakapit ako kay Lian. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil gusto ko lang ulit maramdaman yung hawak niya na dati, kahit bayad, ay parang totoo. Naramdaman ko yung pag-ikot ng sikmura ko, yung lamig sa batok ko, yung biglang sikip ng dibdib ko. Hindi na siya lumapit, baka dahil anden si Lian. O baka dahil matanda na rin siya. Pero hindi na rin yun mahalaga. Ang importante, anden si Lian. Tumayo siya sa harap ko. Parang instinct. Parang hindi na siya nag-isip. Hawak niya yung kamay ko, yung parang dati. Tiningnan niya ako, walang sinasabi, pero alam kong naalala rin niya. Naglakad kami palayo, walang imikan. Tapos, sa isang madilim na kanto, niyakap niya ako. Walang halong kaleswan, walang halong guilt. Yakap lang. Pero ang bigat-bigat, kasi doon ko na-realize, hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito yung mga gabing sinusukat kung sulit ba kami. Hindi na ito yung pilit na sarap para sa kota. Ito na yung yakap na ang kapalit ay mga bagay na hindi kayang bilhin, yung panahon, yung tiwala, yung tahimik na pag-unawa. Pero sandali lang yun. Pagkatapos ng yakap, bumitiw siya. Parang wala lang. Parang normal lang. At bumalik na naman sa pagitan naming yung pader na hindi namin alam kung sino ba dapat ang unang gumiba. Gusto ko sanang magsalita. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi ko na kayang magpanggap. Na hindi ko na siya kayang ituring na, kaibigan lang, kung sa bawat dampi ng balat niya sa akin, gumugulo lahat. Pero gaya ng dati, kinain na naman ako ng takot. Kaya tumango lang ako, kumapit sa bag ko, tapos tumalikod. At habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko na naman yung alam kong totoo mula pa noon pa, hindi ko lang siya mahal dahil sa sakit. Mahal ko siya, kasi kahit sa mundong ginawang madumi ang katawan ko, siya yung nagparamdam sa akin na hindi ako basura. Na may halaga ako, na may damdamin ako, kaya kahit isang saglit lang kami muling naging, tayo, sapat na muna yun. Pero hanggang kailan ako kakapit sa mga saglit? Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang tumama sa akin nung ipinakilala niya sa akin yung bago niya. Wala man lang warning, wala man lang clue, bigla na lang siyang lumapit, hawak kamay ng isang babaeng hindi ko kilala, at sinabing, "Uy, siya nga pala si Mara. Girlfriend ko." Napangiti ako, yung tipong ngiti na pilit, pero maayos. Yung sanay na, kasi ilang beses ko nang ginawa yun sa harap ng mga kliyente, yung kunwari masaya kahit parang sinasakal ka na sa loob. Pero ngayong hindi na trabaho to, bakit ganun pa rin ang reaksyon ko? "Hi, nice to meet you," sabi ko. Yung boses ko, steady. Yung kamay ko, medyo malamig. Pero yung puso ko, binabayo ng sunod-sunod. Hindi ko alam kung pinipilit ko lang ba sarili kong maging okay, o sanay lang talaga akong magpanggap. Habang kinukwento ni Lian kung saan sila nagkakilala, kung paano sila naging close, parang dahan-daang tinutulak yung kaluluwa ko palabas sa katawan ko. Nakangiti pa rin ako, pero parang wala na ako doon. Para akong multo sa sarili kong eksena. Umabot din kami sa puntong naiwan kaming dalawa sa gilid. Yung girlfriend niya may kinakausap na iba. Tahimik kami. Tapos sabi niya, "Alam ko. Sorry kung ngayon ko lang sinabi." Napatingin ako sa kanya. Nandoon na naman yung mga mata niyang parang laging marunong bumasa kahit hindi ko pa sinasabi. Gusto ko sanang magsabi. Gusto ko sanang umamin. Gusto ko sanang isiga na, bakit hindi ako? Pero wala akong nasabi. "Okay lang," sagot ko. "Masaya ako para sa'yo." At doon, humugot siya ng isang mahigpit na yakap. Hindi na yun katulad ng dati. Hindi na yun yung yakap na parang kumakapit sa akin. Ngayon, parang pamamaalam na. Yakap na puno ng pasensya. Yakap na may respeto, pero wala na yung init. Wala na yung bigat. Wala na yung pagitan naming dalawa na dati. Kahit puno ng gulo, ay may kakaibang sigla. Hindi siya nagsalita. Ako rin. Pero pareho naming alam na yun. Wala nang babalikan. Minsan pala, hindi mo kailangang marinig ang "ayoko na" para masaktan. Minsan, sapat na yung titig. Sapat na yung katahimikan. Sapat na yung yakap na wala ng halong pag-asa. At sa unang pagkakataon, tinanggap ko, baka hindi kami talaga ang dulo ng isa't isa. Masakit, pero totoo. Ito na siguro yung paraan ko para tuluyang bitawan si Lian, hindi bilang kaibigan, hindi bilang kakampi, kundi bilang mahal na hindi ko kailanman inamin. Ngayon ko lang aaminin,
Hindi lang dahil hindi na siya makikinig, kundi dahil baka sa pagsabi ko nito, kahit dito lang, kahit sa radyo lang, may mabunot akong tinik. Mahal ko siya. Oo, mahal ko si Lian. Hindi lang dahil naging totoo siya sa akin sa panahong lahat ay may kapalit. Hindi lang dahil sa isang gabing di namin pinagbayaran pero mas matimbang pa sa lahat ng gabing bayad. Mahal ko siya kasi siya lang yung nakatingin sa akin na parang hindi ako marumi. Pero DJ, hindi lahat ng pagmamahal, sinasagot. Hindi lahat ng yakap, may balik. Kahit yung pinakamalalim na tingin, minsan, hindi sapat para piliin ka. Tama bang magselos ako sa kasalukuyan niya, gayong kailanman hindi naman naging kami? Tama bang masaktan ako ngayon, gayong wala naman akong ipinaglaban? Ang sakit-sakit makita siyang masaya sa piling ng iba. Hindi dahil ayaw ko siyang maging masaya, kundi dahil hindi ako yun. Sa dami ng sandaling magkasama kami, ang pinakamasakit ay yung mga sandaling hindi ko masabi na mahal ko siya. Kasi sa relasyon naming wala namang pamagat, sino ba naman ako para umangkin? Naalala ko pa yung gabing niyaya niya akong lumabas, walang client, walang bayad, walang usapan. Uminom lang kami, tumawa, umiyak, at sa dulo, bumigay. Akala ko simula, pero yun pala yung dulo. Ngayon, nakikita ko siyang kontento. Masaya, kumakapit sa iba, at ako, nandito sa sulok, tahimik, tago ang mga tanong. Paano kung sinabi ko? Paano kung ako ang pinili niya? Paano kung hindi ko siya pinakawalan kahit hindi naman siya akin? Hindi ko alam kung trauma lang ba to na napagkamalan kong pagmamahal. O kung pagmamahal to na natabunan lang ng takot, kahihiyan, at katahimikan. Pero ang alam ko lang, hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng mga tanong ko. DJ, gusto ko lang itanong. Kasalanan ba kung nagmahal ako sa maling paraan? Mali ba kung umaasa ako sa relasyong hindi kailanman umamin na relasyon ito? At anong tawag sa sakit na to, yung wala namang label, pero ramdam na ramdam ko ang pagkawala. Wala nang bayad, pero wala ka na rin. At sa totoo lang, kung ito na ang dulo, sana kahit isang beses lang, naramdaman mong ako rin. Ako rin sana.